Amen. Ayan. Okay po. Napakaganda ko po sa oras na to. Amen. Opo. Sabihin mo rin sa katabi mo para naman makabawi. Ayan. Ang ganda ko sa ang ganda ko sa sa umagang ito. Amen. Parang nakakasilaw ang mga kagandahan at kagwapuhan po ng mga anak ng Diyos. Mga anak ng Diyos, tingnan mo katabi mo. Grabe, parang nasa langit na tayo, no? Ayan, glimpse of heaven, ang kaganda. Grabe. Ang sarap pambanat yan sa mga nililigawan mo, no? Para akong wow. Wala lang. Okay po, sige, so good morning. Happy first Sunday of the month, Lighthouse Fam. Andito ka ulit. Welcome home. Welcome to your safe place. To our online attendee, welcome home po. Welcome to your safe place. Mag-comment down po kayo dyan. Ang ganda ng preacher ngayong umaga. Titingnan ko ba yan mamaya ha, pag walang hindi, joke. Nanakot. Amen. Okay lang po ba ulit tatayo tayo? Alam niyo naman, patayo tayo ng patayo dito. Amen. Kasi the more na tumatayo, the more na sumisexy daw eh. Parang ayaw niyong tanggapin. Sige po, sabihin mo sa katabi mo, welcome home kapatid, ang ganda mo ngayong araw. Yan, kinikilig na pa ang mag-asawa, parang mamaya day tayo. Ang ganda mo, ang ganda mo. Amen. Grabe, nakakakilig. Ayan, yung iba nagkukurutan na sa sobrang ganda ng katabi. Amen. Okay po, sige. So, hindi ko na po patatagalin ng lahat. This week po, we celebrated Labor Day. Tama? Ayan. Sino po mga workers dito? May trabaho, amo ka man, o may business ka, taas ang kamay. Ayan, yung mga nagtatrabahong pagod na sa buhay, taas ang kamay, sige lang. Parang mas dumami yung pagod na sa buhay, ah. Amen. Ayan, sinelebrate natin yon. I think wala din atang pasok, tama po ba? Sana all, okay? Labor Day. And why we celebrated this? Because it is to honor our very hardworking, wow, very dedicated, wow, Filipino workers. Amen? Sila po ang backbone ng bansang Pilipinas. Yan. Mukha mang buto-buto na sila, pero backbone talaga sila ng Pilipinas. Okay po? And I believe po, isa kayo doon. Amen? Whatever profession, whatever work, job, or business you are in, mapa-morning shift, night shift, work from home, ano pa ba? On-site, tirik man ang araw, yung iba dyan nalilipasan na po ng gutom sa pagtatrabaho, yung ilan dyan naman hayahay sa trabaho, sana all ulit. Yung iba naman po nakasalalay na ang buhay dahil sa sobrang delikado ng kanilang trabaho. Pero alam ko po ginagawa nating lahat po iyon para mabigyan ng masaganang buhay ang pamilya. Amen? Lalo na po sa mga mayroon ng binubuhay dyan. Tama, halos hindi na kumain para lang mabigyan ng pagkain. Yung willing kang mainitan basta naka-aircon sila. Diba? Grabe, para talaga kayo mga parang pwede na tayong umiyak, nakakaiyak ka. Okay? Grabe po ang kasipagan. Amen. So, ang Lighthouse Church po ay saludo po sa inyo, ang sisipag nyo pong lahat. Aside from you are serving in the church, nagsuserve pa kayo sa labas. Sabihin mo sa katabi mo ulit, saludo ako sa iyo. Amen. Thank you, Lord. So, sige po. Yan. This month po, we will have a serious month break. So, it only means every Sunday, makakakain kayo ng iba't ibang putahe sa iba't ibang mga cookeries ng simbahan. May mga cookeries na pala, mga cook na palang simbahan. No? Mga pastor po natin, iba't ibang topics na for sure mas mapapalapit tayo sa Panginoon. Amen? Sige po, itutuloy ko na. So for our first week, for this month, in connection po sa sinelebrate natin ngayong month of May, na Labor Day, meron po tayong pag-uusapan sa Bible, isang character sa Bible na he's also a worker. Worker like you, like me, like us, trabahador din po siya, pero hindi bumase ang pagiging Kristiyano niya sa lugar, sa katrabaho, o sa trabaho na meron siya. Are you here? Siya po ay Kristiyano sa loob at labas ng simbahan. Higit sa lahat, Kristiyano siya sa workplace niya. Gusto niyo po ba siyang makilala? Sige po, ang topic natin or our title for today is entitled Working for God
in a godless world. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa umagang ito. As we honor the workers, Filipino workers who work so hard for their family, for their dreams. Ngayong oras na to, Panginoon, makita rin po namin na hindi lang po kami nagtatrabaho para sa aming pamilya, hindi lang po kami nagtatrabaho sa pangarap, pero una sa lahat nagtatrabaho kami para sa Diyos na buhay. Buksan mo po ang aming kaisipan, ang aming pagkaunawa, Panginoon, na lalo naming makita na bakit kami merong trabaho ay para itaas at luwalhatiin ang iyong pangalan. Salamat po, Panginoon. Samahan mo kami, Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's open our Bible po in Daniel 1 verses 1 to 20 from the book itself. Siya na nga po yun. Daniel 1 verse 1 to 20. Okay lang po ba salitan tayong magbasa? Mauna po akong magbabasa, tapos susunod po kayo. In the 3rd year of reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. And the Lord delivered Jehoiakim, king of Judah, into his hand, along with some of the articles from the temple of God. Next verse. And put in the treasure house. Then the king ordered bring into the king's service from the royal family and the young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well-informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. He was to teach them the language and literature of the Babylonians. The king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. They were to be trained for 3 years. Enter the king's service. Among those, Daniel, Hananiah, the chief official, Hananiah to Shadrach, Mishael. Kaya pa po natin ito. Okay lang po ba yun? Next po. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. And he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Now, God had caused the official to show favor and compassion to Daniel. But the official told Daniel, I am afraid of my lord the king, who was assigned your food and drink. Why should he see you looking? Pointed over Daniel. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. Then compare our appearance with that of the young men who eat the royal food, and treat your servants in accordance with what you see. So he agreed to this and tested them for 10 days. Next verse. And better ate the royal food. So the guard to these 4 young men, God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning. And Daniel could understand visions and dreams of all kinds. At the end of the time set by the king to bring them into his service, the chief official presented them to Nebuchadnezzar. Sabay-sabay po tayong lahat. The king talked with them, and he found none equal to Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So they entered the king's service in every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them. He found them 10 times better than all the magicians and enchanters in his whole kingdom. God bless the reading of his word. Grabe! Kilala nyo na siya. Kilala nyo talaga siya. Tama? Kasi siya lang naman po ang humati ng dagat. Right?
Ay, thank you, Jesus. Amen. Hindi siya po yun. Si ano yun? Oo. Siya po yung tinapon. Tama po, tinapon sa lion's den. Tama? Yes. Thank you, Lord. Alam ng mga anak ng Diyos. Sige po, tingnan natin what's the background of this story from the story itself. Ito po kasi yung time na ang bansang Israel sa Judah ay nakaranas ng sakuna wherein ang Babylon, ang bansang Babylonia ay kinaptive sila, anong tawag dito? Binihag sila, yan. They were captive. And then after that, kinuha sila sa bansang Babylonia. At doon na nga po nangyari na okay, kailangan ko nang magsuserve sa akin. Sabi na, parang ganito, kailangan ko nang magsuserve, kuha kayo doon sa mga Israelita ng mga guwapo. Ayan. Tingnan mo yung may lalaki ba dito? Ayan. Parang wala tayong lalaki. Yan. Lakasan niyo naman yung boses niyo. Kasi sabi sa verse, handsome. Parang ganito, good looking. So siguro kung buhay kayo sa panahon na yon, isa kayo dun. Grabe. Ayan, pinapaano ko lang ang inyong Okay. Pero yun nga ang term. Handsome, mga matatalino. Pili kayo doon. At ang napili nga po ay si Daniel, Hananiah, Mishael, si Azariah. Okay? So, ang nangyari po dito, they were being trained kasi po, after nilang matitrain, sila ay magsuserve sa hari. Pero ito ang nakakalungkot sa pangyayari. Magsuserve sila sa isang bansa na naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. The picture of work in this passage may echo the experiences po some of you feel when you go to work. Tama po ba? I believe some of you or a lot of us here are working in an unbeliever environment. Ang katrabaho, unbeliever. Ang amo ay unbeliever. Ang business, or should I say, unbeliever environment. Na kung yung pinaniniwalaan o pinananampalatayahanan mo ay taliwas sa kung saan ka nag-work ngayon. Tama po ba? Relate po ba kayo? Na everyday kailangan mo ng buntong hininga para talaga nanggigigil na ako dito sa ka-workmate kong ito. Konting-konti na lang, ipupus ko na to eh. Diba? Parang nakakainis na. So, yes, may ilan po sa inyo dito, sasabihin nyo mga katrabaho ko, puro unbeliever, hindi naniniwala kay Lord, puro mga nagsisiraan, mga chismosa. Yung mga katrabaho ko, kapag nagkasahod, inuman agad. Inuman tayo, ubos pera, tara. In other words, mga makamundo. Tama po. Mapalad na lang po yung ilan sa atin ang katrabaho ay mga Kristiyano. Tama po ba? Iilan. So in other word, lahat po tayo nakakaranas nito. Nasa isang sitwasyon ka o nasa isang lugar ka, environment ka, na ang puro kasama mo ay mga unbeliever. Alam niyo po, ang bansang Babylonia or ang Babylon ay representasyon po ng mundo o ng isang kultura o isang gobyerno po na inaitayo para humiwalay sila at tumakbo sa totoo at tunay na Diyos. Kasi nga po, ang ginagawa nila doon, sambahin ang hari. Gumawa ng Diyos-Diyosan. So in other word, ang trabaho ng tatlong ito ay sumunod sa Diyos-Diyosan. Nakuha nyo yon? Para ang hirap. Paano yun? Kristiyano ako? Magsaserve ako sa Diyos-Diyosan? Are you here? Ano po ba bang setup ng Babylon? Kumikilos ang Babylon sa isang idolatrous principles. Ang alliance po nila is to the false god. Yan ang inilalaban nila. They serve and worship the false gods. So their workplace is not neutral po sa religion na meron po sina Daniel. Amen? Kung titingnan po natin, ang trabaho nila ay antichrist. Parang ang hirap naman. Bakit naman ganun? Kung ako yan, hindi na ako mag-a-apply. Alam mo na nga, di ba? Na antichrist, mag-a-apply ka pa. Pero no choice ang mga to because they were captives. Kailangan nilang magtrabaho whether they like it or not. Example mo na lang kung sa panahon natin ngayon, isa kang pastor o leader ka, tapos magtatrabaho ka sa paggawaan ng mga ribulto. Di ba? Parang ang hirap.
Ang sinasabi mo, sambahin ang tunay na Diyos, pero ang ginagawa mo, ribulto. Hindi, okay lang, kikita naman. Ang habol ko lang naman dito, kita. Para mapakain ko ang pamilya ko. Parang ang hirap. Tama po? Paano kaya yon? But you know what? Daniel and his friends were able to remain faithful in a very difficult environment. A place that was genuinely opposite to their faith in God. Ang nangyari po, naging tapat sila sa Panginoon kahit sa trabahong taliwas sa pinaniniwalaan nila. Amen? Ito yung mga na-confront o mga kinaharap lang naman na question sa mga magkakaibigan na to. How can Daniel and friends serve God and the pagan king simultaneously? Paano nila napagsasabay? Pwede bang itong mga tanong na to, how could they stay faithful to God and yet succeed in the world around them? Parang ang hirap. 'Di ba? Paano yun? Maipaglalaban mo yung pananampalataya mo kahit ang trabaho mo ay, 'di ba, parang ang hirap namang pumili. Parang gato, mahal mo o mahal ako? 'Di ba? Parang ang hirap. Sana ko lulugar. Mahal ko ang Panginoon. Gusto kong ipaglaban ng Panginoon. Pero yung trabahong ito, ayaw ng Panginoon to. Are you here? Pwede pala yun. Pwede pala na excellent ka sa work, pero faithful ka pa rin kay Lord. Pwede pala. Gusto niyo pong malaman kung ano ba? Eto, tingnan natin. Ano yung mga kinaharap na circumstances nila Daniel? Unang bagay, isang education. Kinailangan silang dumaan sa pag-aaral. Pinag-aralan nila ang language, ang literature ng Babylonians. So parang ganito yun. Di ba? Parang inuunti-unti ng alisin yung pinag-aralan sa Panginoon, tapos sisimulan na nilang pag-aralan yung culture ng Babylonia. Are you here? Pangalawa po na kinaharap nilang circumstances, they were given new names. Ay, wow. Thank you, MJ. Pero circumstances yun eh. Oo. Sa life retreat, maganda yon, okay? Gustong-gusto nating makareceive ng new name kapag life retreat. Pero iba tong naranasan nila eh. Iba talaga. Pero thank you sa ganyan yung nakaka-boost ng ng power. Yan, ipagpatuloy niyo lang yung pag-wow and amen niyo kahit hindi niyo naiintindihan. Wag naman po sana. Okay, intindihin niyo po, okay po? They were given new names. In verse 7, the chief official gave them new names. To Daniel, the name Belteshazzar, to Hananiah, Shadrach, to Mishael, Meshach, and to Azariah, Abednego. Tingnan po ninyo, actually po kasi ang pangalan nila before ay napakaganda ng meaning. Yung Daniel po, ang ibig sabihin nito is God is my judge. Pero pinalitan nila, naging Belteshazzar, na ang ibig sabihin, Baal protect the king, or Prince of Bel. Grabe. Pangalawa, si Hananiah, from the meaning itself, Yahweh is gracious and God has favored, na naging Shadrach, command of Aku. Si Mishael, ang ibig sabihin ay who is like God, to Meshach, guest of a king. And the last one is Azariah, helped by God to help, support, na naging Abednego, na ang ibig sabihin ay servant of Nabu. Lahat po ng pangalang pinalit sa kanila ay nakadedicate para sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga po, di ba, napaka-importante ang pagpapangalan sa mga anak. Ayan, sa mga youth dito na soon, at saka sa mga may asawa na mag-aanak pa, alam nyo na po ang ipapangalan nyo. Belteshazzar. Hindi po, joke lang. Wag po yun, okay? Ang gaganda ng mga pangalan, Daniel, Hananiah, Meshach. Ang ganda ng ibig sabihin. Ayan, wag naman po sana, sabi ng iba dito, Lucifer daw. Ang ganda ng Lucifer, pero wag naman na po yun. Lucy. Okay? Okay? So we all know po how powerful names are. Tama? Yung anak mo, pinangalanan mong Pretty. Ay, ang pretty din niya. Pag pinangalanan mo yung anak mong Joy, grabe, parang nagbibigay rin talaga ng joy. Tama? Tingnan nyo naman, yung tawag dito,
kapag pinangalanan ka na, for example, hi, I'm sad, talagang forever sad ka. Tama? Kasi napaka-powerful ng pangalan. Kung ano yung pangalan mo, nagiging ganun ka. Tama po ba? Tinanong ko nga dati, kasi mga kapatid ko po, meron kasing book na pinagtitignan ng mga names sina mama at papa kapag syempre kapag maghahanap ka ng pangalan sa mga anak mo, lahat ng mga kapatid ko nasa Bible. Wow, may meaning. Nasaan yung pangalan ko? Sabi ko. Hindi ko na alam kung ano sinabi nilang. Pero hindi kasi loving everyday yung ibig sabihin ng, wow, I love everyday. Di ba? Ayan, kaya they love me every day. Thank you, Jesus. Pero may ibig sabihin naman yung pangalan ko. Di ba, ang ganda ng Jobel? Umagri na po kayo. Sige na, samahan nyo na ako sa ano. De, joke lang. Wala na yun, wala na. Hindi ko na kinikim-kim yun. Wow. De, joke lang po. Okay? Napaka-importante ng pangalan. Kaya nga, if we name our kids, make sure na magandang ibig sabihin nun. Meron dito mga hari. May pamangkin kami, hari. Meron kaming pamangkin, rich. Grabe na. Parang kulang na lang, bilyonaryo ang ipangalan, di ba? Yung pangalan nila, magre-reflect sa buhay na meron sa kanila. Napaka-importante niyan. Paano naman ito? Sina Daniel at ang magkakaibigan napalitan ng pangalan para sa Diyos-Diyosan. Parang ang hirap. Wala silang magawa because they were captives. Pangalawa to, sa mga circumstances na naranasan nila. Pangatlo po, is they refused the pagan food. In verse 8, but Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. And he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Bakit umayaw sila? Kasi yung una, okay naman, nag-aral sila. Pangalawa, okay, sige, nagpapalit ng pangalan. Pero itong pangatlo, eto na, kakain sila ng royal food at wine, pero dito na tumanggi si Daniel. Okay lang po ba? Huwag nyo na kaming pakainin yan. Ito na lang ang kakainin namin. Kasi actually po, pag sinabi nating royal food, pag kinain mo yun, it means, yes, Pas. It is loyalty to the king. Kinakain mo as if, okay, uma-agree ako sa hari. Pangalawa po, ang royal food is also unclean foods. Na sinabi sa Bible na hindi kakainin. At pangatlo po, those are the food offered to the gods. May tumutunog. Yan. Parang malapit sa akin. Hindi ko alam kung sino. Ayan, okay po. Parang malapit lang dito. Okay, so loyalty. Ayan yung mga dahilan. Hindi namin kakainin yan. Buti na nga lang, buti na lang. Okay, buti na lang pinayagan pa rin sila. Pero tingnan po natin, ito yung mga circumstances. Una, nagkailangan mag-aral, kailangan palitan yung pangalan, tapos yung pagkain, mayroon pang gustong ipakain, buti na lang umayaw sila. Dito natin makikita na ang dami nilang kinaharap sa trabaho nila. Ang daming kailangang requirements na gawin para sa trabaho nila. Ngayon naman, ano makikita natin? Kasi po, in a place and environment that seems it's hard to live a Christian life, lagi po nating tatandaan, unang bagay, that God is in your workplace. Naniniwala po ba kayo na nandun siya? Alam po natin na ito ay tahanan ng Panginoon. Pag pumupunta tayo dito, nararanasan natin ang presensya ng Diyos. Pero gusto ko rin pong malaman nyo na hindi lang po nasa simbahan ng Panginoon. Nandun din siya kung nasaan ka. In verse 9, now God had caused the officials to show favor and compassion to Daniel. Kasi po, even sa trabaho, na kahit ayaw mo yung trabaho na tinatrabaho mo, gusto kong malaman mo, nandun si Lord. Kahit ayaw mo yan, yung ginagawa mo, nandyan si Lord. Kahit yung trabaho na ginagawa mo ngayon is not beneficial to your faith, andyan si Lord. Kahit po yung mga katrabaho mo, inaaway ka na, andyan si Lord. Because God is everywhere.
is an omnipresent God. Sabi po sa Jeremiah 23 verse 23 to 24. Ang ganda, sabi dito, I am a God who is may exemption po bang lugar yan? Hindi niya ako makikita sa CR. Nasa kasulok-sulukan ako. God is everywhere and not in one place only. No one can hide where I cannot see them. Do you not know that I am everywhere in heaven and on earth? Nagpapatunay lang, maganda man o pangit yung trabaho na meron ka ngayon, nandun ang Panginoon. Kasama mo siya. Sa mga estudyante po dito, kasama mo si Lord habang sumasagot ka at hindi ka tumitingin. Gusto ko nang kumopya. Sa mga teacher na nagtuturo dito, nandun si Lord. Ikaw, ba patuhin na nandun si Lord. Yung mga panahon, okay, na nasa office ka, hindi naman nakikita na nagtatrabaho ako, i-idlip ko muna. Nandun si Lord. Amen. Nasa ospital ka man, work from home man yan, nandun po ang Panginoon. Anong gagawin mo pag nandun si Lord? Alam niyo po, He is at work in the lives of His faithful people. At itong maganda, even working in and through the lives of people who do not recognize or honor Him. Imagine mo, hindi lang pala nandun si Lord para sa ating mga Kristiyano, pero present din siya even sa mga hindi naniniwala sa Kanya. Are you here? At ito maganda. Ito maganda dito. Dahil nandun ang Panginoon, nandito ang Panginoon, and everywhere God is there, pakikilusin ng Panginoon kahit ang unbeliever mong amo o katrabaho para lang magawa mo ang kalooban ng Diyos. Come on. Alam mo, yung katrabaho mo o yung amo mo, pwedeng maging way siya para hindi ka sumunod kay Lord, pero pwedeng maging way din siya para sumunod ka kay Lord. Pipili ka. Sabihin mo sa katabi mo, pumili ka. No matter where we are, no matter how pagan or our surrounding environment po in the workplace might be, we are called to trust God. We are called to remain faithful. Kasi po sa panahon po natin ngayon, ang hirap na pong maging Kristiyano. Ang hirap maging Kristiyano sa trabaho, ang hirap maging Kristiyano sa school, lalo lahat sila sama-samang gumagawa ng mali. Pwede na yan. Okay lang yan. Nakasanayan na yan. Pero, if you know that God is everywhere, letter A, you will not sin. If you are aware that God is there, hindi ka magkakasala. Hindi mo iisiping magkasala kasi nakikita ka ni Lord. Imagine mo, yung sukli po, gusto mong ibulse. Pero alam mo, andyan si Lord. Lord, sorry. Nadulas lang, ibabalik ko. Bakit? Alam mo, andun si Lord eh. Hindi ka gagawa ng kasalanan. Kapag alam mong present o nandyan ang Panginoon, ayaw mong magkasala. Hindi ko to gagawin. Mali ito. Mali ito. Sige na boss, bayaran kita. Gawin. Ano lang, pikihin mo lang yung ano ko. Okay lang. Bigyan kita ng ano. Magkano babayad dyan? Doblehin ko. Alam mo yung kahit na doblehin pa, 10 man ang, 10 times man ang ibayad sa'yo, gawin mo lang yung mali. Kristiyano po ako, bro. Sabihin mo sa kanya kapag gusto niyang gawin ka naman, Kristiyano ako, hindi ko po gagawin. Hindi nakikita mo si Lord? Ay, matatakot yung pagsasabihan. Hindi si Lord, nakikita ka. 'Di ba? Pag alam mong nandyan ang Panginoon, ayaw mong magkasala. Kasi alam mong masasaktan mo siya. Pangalawa, if you know that God is everywhere, you will not compromise. In verse 8, but Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Lahat po ginagawa na. Kumakain ng lahat ng royal food and wine.
Pero sabi niya, please po, hindi po kami kakain. Hindi ako kakain po niyan. Okay na po ako sa vegetables at milk tea. Ano po? Healthy tayo dito. Dito po nanggaling yung kapag nag-prayer and fasting tayo na Daniel's fast. Tama po? Which is vegetables lang po ang kinakain natin. Yung hindi pagkain po ni Daniel ng royal food at wine, it only shows po na handa siyang mawalan ng trabaho. Kaway-kaway sa handang mawalan ng trabaho. Parang ayaw nyo yun Handa po siyang mawalan ng trabaho. Handa siya kahit ipapatay siya ng hari, basta masunod lang ang kalooban ng Diyos. Are you here? I remember a story na kailangan niyang ipagpalit ang kanyang pananampalataya para sa promotion. Ouch. Kailangan kong ma-promote. Kailangan kong i-deny si Lord. Ouch. But Daniel decided, kahit ano pong mangyari, tatayuan ko ang pananampalataya ko. Alam niyo po, hindi mo gagawin kahit ginagawa pa ng nakararami. Kasi nga po ayaw ni Lord. You will not compromise. Ang sabi po ng mundo, okay lang daw mag-cheat. Sharing is caring. Diba? Okay lang yan. Ikaw naman, parang hindi naman tayo sister and brother in Christ. Grabe, sinama pa si Christ para magkasala. Okay lang kumupit sa amo. Sige na. Okay lang yung okay lang doktorin yung papeles mo para lang ma-promote ka. Okay lang. Alam mo naman, tignan mo yung katabing natin, kung ano-ano na yung mga dinodoktor na promote. Nakapunta na tuloy sa ibang bansa. Okay lang mag-time in kahit hindi ka papasok. Ako na bahala. Christian. Okay lang man lamang sa customer mo. Doblehin mo yung presyo, mukhang mayaman. Parang minsan, nanlalamang tayo ng tao, okay lang daw. Okay lang po ba? Ayan, kayo ang sasagot, okay lang po ba? Wala namang pong gumagawa nito dito, dama po. Wala. Sabi mo sa katabi mo, Kristiyano ako, gagawin ko? Sabihin mo. Ayan, hindi nyo masabi. Bakit? Sabihin mo, Kristiyano ako, gagawin ko yun? No. Amen? Dahil po Kristiyano tayo, hindi tayo sasabay sa galawan ng mundo. Galawan nila yon, pero iba ang galawan ng Diyos. Amen? Eto, makikita ang pagiging Kristiyano mo kapag ikaw na ay nasa labas ng simbahan. Kasi po dito, madaling maging Christian. Tanungin niyo ako paano. Taas mo lang yung kamay mo pag worship. With konting dance. Kapag may nagpipreach, Amen! Parang yung ginawa ni Coach. Wow! Ang daling maging Christian dito. Sabihin mo lang kay sis, God bless you sis. Christian, mukhang Christian, tama? Ang daling maging Kristiyano sa loob ng simbahan. Mga nanay, ang daling maging Christian dito, tas makulit yung anak mo. Tamang gigil lang, kagat sa labi lang, tamang kagat sa labi. Pero pag nasa bahay, ang hirap maging Christian na nanay, tama? Yung train up a child, yung papaluin, yung dapat with love. Ay, hindi with love ito, hindi. Diba? Yung talagang nanggigigil ka na eh. Ang hirap. Ang hirap po maging Kristiyano sa labas. Pero makikita ang pagiging totoong Kristiyano mo pag nandun ka na. Tandaan nyo po, Kristiyanong trabahador o amo ka sa loob man po o labas ng simbahan. Nawa. Amen? Alam niyo po, nung ginagawa niyo yung kalooban ng Panginoon sa trabaho mo, nandun si Lord. And He is so proud of you. Nung mga panahong, binibigyan ka na ng with feelings, para lang mapadali. Meron pong tamang proseso, pumunta po kayo doon. Alam niyo po, tuwang-tuwa ang Panginoon sa'yo. Kasi ginagawa mo yung tama. At sa tuwin naman po, ginagawa mo yung mali, lantad man o lihim, nandun din siya. At nakikita ka niya. Are you here?
Alam nyo, sa tuwing inilalaban mo ang tama, kahit lahat na po ay against sa'yo, nandun ang Diyos. Nakikita ka niya. At ang ganda nga po ng ginawa. Okay? Ang ganda ng ginawa ni Daniel. Hindi niya po hinayaan. Hindi niya hinayaan na yung mga nasa kapaligiran niya ang maging dahilan para sumuway siya sa Panginoon. Your boss may not like or even see everything you do, but God does. He will not forget. Sabihin mo sa katabi mo, gumawa ka lang ng tama. Gawin mo yung tama. Huwag kang magsawa, bro, sis. Tuloy-tuloy lang tayo. Okay ba mga sis? Amen. And last, if God is in your workplace, malapit na po tayong matapos. Number 2, God will use you in your workplace. Sabi po sa verse 18 to 20, at the end of the time set by the king to bring them into his service, the chief official presented them to Nebuchadnezzar. The king talked with them, and he found none equal to Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So they entered the king's service. In every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters in his whole kingdom. Ang ganda naman nito. Yung sa trabaho mo, 10 times better ka. Are you here? Yung sa trabaho mo, hindi mahahanapan ng katulad mo. Katulad mong laging natutulog. Hindi, joke lang. Iba pala yun, iba. Okay? Katulad mong napakasipag, napakatalino, napakagaling at napakagwapo. Ay, of course. Isama natin yan. Kasama yan kay Daniel. Like, gwapo dapat, di ba? So, alam nyo po, kung nandoon ang Panginoon sa trabaho mo, gusto kong malaman mo na gagamitin ka niya dyan. Gagamitin ka saan ka man naroroon. Nagdadrive ako ng tricycle, magagamit ako ni Lord. Sa tingin nyo, magagamit ka? Nagdadrive ka man sa labas, nagtutulak ka man ng kariton, ano pa man yung idini-deliver mo, ano man yung itinuturo mo, nasa aircon man ang trabaho mo o nasa tirik na araw, gusto kong malaman mo, gagamitin ka ni Lord. But take note of this, gagamitin ka ng Panginoon kapag susunod ka. Sabihin mo, yes. Kasi po nakadepende ang pagkilos ng Panginoon sa obedience mo. Imagine mo, kaya nga di po lagi nating sinasabi, okay, ang iyong workplace ay pwedeng maging simbahan, extension ng simbahan. Bakit? Tanungin niyo ko bakit? Hindi po dahil nandun si pastor, pero dahil nandun ka. Dahil nagtatrabaho ka doon. Dahil nag-aaral ka dyan. Are you here? Alam niyo po, nag-work si Daniel sa isang godless workplace, pero dahil sa obedience at tapang niya, kumilos ang Panginoon. And the result was, tanungin niyo ko ano? They found Daniel and his friends 10 times better than all the others. Take note of this. Hindi sa pagsabay sa standard ng mundo tayo mangingibabaw, kundi sa pagsunod natin sa Panginoon. Akala kasi ng mundo, kapag ginagawa mo ang standard nila, sisikat ka. Kapag ginagawa mo ang standard ng promotion, mapropromote ka doon. Magugulat ka, ipinasa Diyos mo, sumunod ka sa Panginoon, chill ka lang, pero na-promote. Bakit? Kilos ng Diyos. Are you here? Gusto niyo pong mangibabaw sa kinaroroonan niyo ngayon? Uulitin ko po, gusto niyo po bang mangibabaw? Sumunod po tayo kay Lord. Amen? Say amen. Alam niyo po ba na nakakaganda at nakakagwapo ang paggawa sa kalooban ni Lord? Tingnan mo yung katabi mo. Kita mo? Hindi makasagot yung katabi mo, no? Akala mo lang, hindi lang kasi naligo, na konting wisik-wisik lalabas yan. Okay po?
O ganito na lang, kung hindi mo nakita, sabihin mo sa kanya, gawin mo ang kalooban ng Diyos. Amen? So you may not like it or not, but your current work is what God has provided for you. Nandyan ka ngayon. Dinala ka dyan ng Panginoon kasi dyan ka niya gagamitin. Amen? He may have something different later or sooner for you, mas maganda sa trabaho mo ngayon, but this is the one He should glorify Him now. Amen? Huwag mo nang antayin na gamitin ka ni Lord kapag nakuha mo na yung gusto mong posisyon o trabaho. Diyan sa kinaroroonan mo, gagamitin ka ng Diyos. Amen? Amen? Hindi mo kailangang ma-promote muna. Hindi mo kailangang mangibang bansa muna. Hindi mo kailangan dapat ganito ang suot mo, naka-Amerikana ka na at gagamitin ka ni Lord. Hindi po. Whatever work, saan ka man ngayon, gagamitin ka dyan ni Lord. Handa na po ba kayong magpagamit? As I end po, ano na po yung dalawang bagay na kailangan nating alalahanin sa ating mga trabaho? Number 1, God is in your workplace. Pangalawa po, lahat po tayo dito nagtatrabaho, kumakayod dahil may pangarap. Tama po? Mayroon po ilan dito, pangarap ng ibang bansa, pangarap magkaroon ng sariling bahay, pangarap magkaroon ng sasakyan, ano pa pong pangarap nyo? Ay, si Lord lang. Oh, siya raw. Siya. Yan. Pangarap nyo siya. Okay, sige. Hindi po masama ang mangarap. Hindi po masama na makuha yung mga bagay po na iyon. Pero sana po, wag naman tayong umabot sa puntong handa mo nang ipagpalit yung relasyon mo sa Panginoon, makuha mo lang yung sinasabi mong pangarap. Amen? Gusto ko pong i-remind, Lighthouse family, yes, we are serving God here at church. Marami po sa inyo dito, nag-start na sa deep bench, nagsuserve na kay Lord. Feeling mo na ibibigay mo na ang lahat kay Lord dito sa church. Maganda po yun. Pero yung trabaho na meron ka rin sa labas is also your ministry. A ministry na nire-represent mo ang Panginoon. A ministry na pwedeng makapag-aakay o makapaghikayat ng mga tao pabalik sa Panginoon. If you want the life na sinasabi ng mundo, gusto kong malaman mo that Jesus is the only way. Jesus is the life. Hindi po yung trabaho, hindi yung business mo ang magpapasagana sa'yo. Jesus is the life. Sabihin mo sa katabi mo, Jesus is the life. Now be like Daniel. Hindi natakot po na mawalan ng trabaho. Be like Daniel na hindi natakot kahit patayin siya ng amo. Kasi ang alam niya, lumalaban siya, hindi para sa sarili niya, pero inilalaban niya ang pananampalataya niya sa Panginoon. So now, let your workplace, your business, and your workmates know you are a Christian by obeying and fighting for Jesus. Amen? Ipakita mo. Kapag free time mo, ipakita mo that you read the Bible. Ipakita mo na sinusunod mo ang salita ng Diyos. Ipakita mo na nananalangin ka. Come on, if you're a teacher, pwede mo ipag-pray. Come on, students, ako, mananalangin ako sa inyo. Ipag-pray kita. Ipakita mo. And now, if God is everywhere, then be a Christian everywhere. Hindi lang po dito sa church. Hindi lang po tayo magaling mag-amen dito sa church. Hindi lang po tayo magaling mag-obey dito sa church. Pero higit sa lahat, pag nasa labas ka, ang galing mong Kristiyano. At masasabi na lang ng amo mo sa'yo, wala na akong maipapalit na katulad mo. Wala kang katulad. Every time na pinipraise po kayo ng gano'n ng mga amo nyo, it only means they can see Jesus in you. They can see Jesus in you. They can see life in you because Jesus is in you. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
Lahat po tayo may kanya-kanyang ginagawa para mabuhay. May kanya-kanyang business, trabaho. Ang dami nating nilalaban, pero some of you here, pwedeng pagod na nga. Tulad na tinanong ko kanina sa inyo, pagod na kayo yung ilan. Parang everyday gigising ka kasi gusto mong kumita, kasi may mga bills, may mga kailangan kang i-provide sa pamilya. Pero sana laging ma-remind sa atin na hindi ka magtatrabaho para sa pera. Magtatrabaho ka kasi naglilingkod ka sa Panginoon. And everything will follow. Tandaan nyo po yan, walang lugi sa mga naglilingkod kay Lord. Wala pong lugi sa mga ipinaglalaban ng Panginoon sa labas ng simbahan. Come on, palakpakan natin si Lord and